Usapan pa natin ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, hindi pa rin daw makikipagtulungan ang ating pamahalaan dito sa ICC pero obligado silang makipagtulungan sa Interpol. Pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga viewers ano pagkakaiba nun? Dalawang bagay, Paps. Una yung ICC, International Criminal Court. Okay. Hindi na tayong miyembro niyan, kumalas na ang Pilipinas. Kumalas na. So wala nang jurisdiction dito sa bansa natin at malinaw nga na sinasabi ng Pangulo na hindi tayo makikipagtulungan. Pero yung Interpol, yung International Criminal Police Organization, miyembro pa rin ng Pilipinas. Okay. So kapag ka naglabas sila ng red notice o yung request nila sa law enforcement na to provisionally arrest a person, Tatalima tayo. tatalima tayo. Ang sabi nga ng DOJ, kailangan na legally, obligado tayong gawin yon. So, yun yung sinasabi ng Pangulo na sa ICC, hindi makikipagtulungan, pero yes, may obligasyon tayo sa Interpol. Eto ang tanong, Julie, kapag naglabas ng red notice ang Interpol, automatic bang kailangan arestuhin yung i-issuehan nito? Paliwanag nga ng DOJ, Pops J, by all means daw, kailangan nga legally matupad natin yung tungkulin natin sa Interpol bilang miyembro. So, arestuhin nga? Yes, kung may May lalabas. update na ba kung may reaksyon na ang ICC sa hamon sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa ngayon, Paps, wala pang inilalabas yung ICC, no? Lalo't kahapon nga lang naman nasabi ng Pangulo or sa Quadcom, nasabi ang paghamon sa kanila. Okay, naging mainit ang hearing sa Kamara kahapon at nagkahamonan pa si Duterte at dating Senador Trillanes. May reaksyon na ba ang palasyo tungkol dito? Ang palasyo, Paps, nag-react lang talaga sila doon sa sinabi ni FPRRD tungkol doon sa ICC. Pero sa mga nangyayari dito sa Quadcom or even before sa mga Senate hearings, hindi talaga nagbibigay ng reaksyon ng Pangulo unless binabanggit ang Malacanang, binabanggit si PBBM or kailangan ng reaction from them. Okay, maiba naman tayo, Julie. Naglandfall na ang Typhoon Ophel sa Cagayan kanina. Kamusta naman ang paghahanda dyan? Kanina, Paps, si PBBM, nagpunta na siya sa Mindoro at saka sa Cavite. Namahagi na siya ng assistance doon sa mga residente na kinakailangan ng tulong. Pero actually sila biktima pa from Typhoon Christine pa. Lalo't sunod-sunod nga yung dumarating na bagyo. Ito na nga yung ika-6 in just 5 weeks. So talagang ngayon pineprepo na yung DSWD, yung mga relief items, hinahanda na rin nila. Mine-make sure nila na yung mga relief goods, yung mga warehouses hindi binabaha. So everyday halos meron namang briefing na ginagawang Office of Civil Defense tungkol dito sa preparations para sa bagyo. Ayun, banggit mo yung briefing. Ano ang direktiba ng ating Pangulo sa mga ahensya patungkol sa itatayong infrastruktura ngayong napapadalas ang mga bagyo? Paps, kanina nga inutusan ni PBBM ang DILG at saka DANR una na ipagamit daw sa mga LGU yung geohazard map para makita ko nasaan yung mga landslide prone areas. Pangalawa, ang DPWH pinahanda na rin or pinapa-revise yung natin, flood control management plan, yung master plan natin. Para nga matiyak na ang kopyan, lalo't malalakas at sunod-sunod yung bagyo. And third, with DTI and other concerned government agencies, tiyakin daw na hindi substandard, tiyakin daw na matibay yung mga ginagawang mga bagong tulay. Para nga kasi nga ito, ang lalakas, sunod-sunod yung bagyo. So dapat hindi yan basta guguho, hindi basta magigiba or masisira. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.